Preparing master budget. In preparing master budget, ito yung mga kakailanganin natin. Ito, yung balance sheet. Ito yung mga assumption. So, mamaya, isa-isa, magagamit natin yung mga given na yan and ipapakita na lang namin kung paano. In preparing master budget, mag-i-start tayo sa sales budget. Saan natin kinuha itong mga to? As I've said kanina, dun sa assumption, makikita natin yan sa budget unit sales, which is, ayan, nandyan siya sa given na yan. So, next is yung selling price, which is 20. Kinuha lang din natin yan sa assumption, which is, ayun, selling price, $20. Ngayon naman, ituturo ko kung paano natin makuha yung total sales in dollars. So next, tuturuan ko kayo kung paano kunin tong total sales in dollars. So first, i-multiply natin ito. 10,000 times yung selling price, which is 20. Is equals to, ito, 10,000 times 20. Ayan, 200,000. Ganun lang din yung gagawin natin dito sa quarter 2, quarter 3, and quarter 4. Ayan. Next naman, dito sa expected cash collection. Kunin muna natin yung beginning accounts receivable natin. Nandito siya sa may balance sheet, which is ito, 90,000. I-copy lang natin. And then, ilipat natin dito. So, next, ang sabi dito, ito, ang sabi dyan, percentage of sales collected in the first quarter of sales is 70%. And then, 70% of sales collected after the quarter of sale, yung 30%. So, ang gagawin natin, kunin natin yung 70% netong 200,000. And then yung another 30% niya is ilalagay natin siya dito sa may pot ng quarter 2. So, ganito. Is equals to, ito, 200,000 times 0.70 is equals to 140. And then, ito, is equals to 200,000 times 0.30, which is yung 30%. So, 60,000. And then sa second quarter naman, kukunin din natin yung 70 and 30% niya. Is equals to 600,000 times 0.70. And then yung 30% is equals to 600,000 times 0.30. So, ayun. Next, sa third quarter, is equals to 800,000 times 0.70. And then, plus, hindi pa pala, yung 30% muna. Is equals to 800,000 times 0.30. Next naman, fourth quarter, yung 70% lang. So, equals 400,000 times 0.70. So, yung natitirang 30%, napunta siya dito. Ayan. Ito na siya yung beginning accounts receivable. So, next naman, ang kukunin natin is itong production budget per cases. So, kunin muna natin itong mga budgeted sales per unit case, which is ito, mga given kanina. Copy lang natin. And then, i-paste natin dito. Ayan. And then, kunin natin yung ending inventory na 20%. So, mag-start tayo dito sa may 30,000. Equals to, ito, times 0.20. Kunin din natin yung 20% na ito. 40,000 times 0.20. And ito, 20,000 times 0.20
ito, given na yan. Kunin natin dito sa may assumption, which is ito, desired inventory and of year unit per case, which is 3,000. I-copy lang natin yan, tapos ilagay natin dito. Copy, and then lagay natin dito, tsaka dito. Dito naman, sa total needs, isa-sum up lang natin yung 10,000 and 6,000, pati na tong mga to. Equals to sum 10,000 plus 6,000, 16,000. Ganun din yung gagawin sa iba. So, ayan. Isin lang natin. Dito sa last beginning, kunin lang natin yung 20% na tong 10,000. Equals to 10,000 times 0.20, which is 2,000. And then, i-transfer lang natin to dito sa kasunod. 6,000. 6,000. And then, 8,000. 4,000. And 3,000. Para makuha yung budget production required, ima-minus lang natin sila. Equals to 16,000 minus 2,000, 14,000. Ganun din gagawin dito sa iba. Ayan. Dahil nakuha na natin yung budgeted production required, punta na tayo sa direct materials budget. So, ilagay lang natin dito yung nakuha natin dito, which is, ayan, ilipat lang natin dito. And then, i-multiply natin siya sa pounds per unit, which is 15. Saan galing yung 15? Nandito siya. Ayan. Pounds of sugar per case, which is 15. And then, kapag minultiply mo yan, ang magiging sagot is ito. 14,000 times 15 is 210,000. 32 times 15 is 480. And so on. So, kukunin natin yung end raw materials inventory, which is the 10%. Mag-start tayo dito. Yung 10% ng 480 is 48,000. And yung 10% ng 540 is 54,000. Yung 10% ng 285,000 is 28,500. So, eto, kukunin lang natin yan dito, which is yung desired raw materials end of year. So, 22,500. Ilalagay lang natin dyan. And then, i-add lang natin yung etong dalawa. So, ayan yung magiging sagot. Next, ilalagay natin yung beginning raw materials inventory. Etong 21 is galing dito. Ayun. And then, eto, ililipat lang natin from second quarter to third quarter, and then, ayan. And then, yung ending is yung kanina din, yung 21,000. I-add lang ulit, i-minus lang siya. So, ito yung magiging sagot. And then, i-multiply natin to sa cost per pounds. Saan galing tong 0.20? Ito, galing siya sa assumption, which is ito. $0.20 yung cost per pounds. So, ang magiging sagot dyan is
47,400 and ito, 486,000 times 20% ay 0.20 is 97,200 and ayan yung iba. Okay. Dito tayo sa expected cash disbursement. So, napansin nyo itong 25,800 dito sa bank accounts payable. Yung 25,800 na yan, assumption siya. Ayan, assumption siya. Dito siya sa accounts payable. Given na siya, given. So, paano mo makuha yung first quarter purchase? Ayan, paano mo makuha yung first quarter purchase? Madali lang siya kunin. Para makuha mo yung first quarter purchase dito sa expected cash disbursement, yung yung total ng direct material budget, which is yung cost raw material purchase, yung total, no? Ito yung 47,400. I-multiply mo lang siya into 0.50. So, 0.50 multiply by mali. 47,400 multiplied by 0.50 is equal to 23,700. So, ilagay natin siya dito sa baba ng 25,800 sa first quarter purchase. So, dito tayo sa first quarter purchase. Then, nakuha mo na yung total ng first quarter purchase, which is yung minultiply mo lang yung cost of raw material purchase ng first quarter dun sa direct material budget. So, doon naman tayo sa second quarter. Sa quarter 2. Ayan. Sa quarter 2, copy muna tong 23,700 dito. Ilalagay mo lang siya dito sa quarter 2 sa tapat lang rin ng quarter 1 kasi quarter 1 galing yun. So, paano mo naman makuha yung second quarter purchase ng paano mo naman makuha yung second quarter purchase? So, same lang ng quarter 1 para makuha mo yung second quarter purchase. Multiply mo lang sa 0.50 yung cost of raw material purchase ng quarter 2 dun sa direct material budget. Ayan yung total niya. Yung total niya yung 97,200. So, 97,200 multiply by 0.50 is equals to 48,600. So, ayan. So, same in quarter 1, copy natin yung 48,600 para mapag-proceed tayo sa quarter 3. Copy lang natin yung 48,000, no? 600. Lagay natin dito sa katabi niya lang sa quarter 3. Pero kahilaran niya lang kasi galing siya sa second quarter purchase. So, bale, same ng quarter 1, quarter 2. Paano mo makuha yung purchase ng third quarter? Ayan. So, ganun din. Multiply mo lang itong, ito yung 102,900. Multiply mo into 0.50 para makuha mo yung third quarter purchase. So, ilan nga ba yung third quarter purchase? Pag multiply mo yung 102,000 into 0.50. So, 102,000 into multiply by 0.50 is equals to, 51,450. Next, then, same into first quarter, copy the third quarter purchase. Then, lipat natin dito sa tabi niya sa quarter 4. Ayan. Pero tapat pa rin siya ng third quarter purchase. Ayan. So, paano mo naman makuha yung fourth quarter purchase? Yung fourth quarter purchase. So, ganun din. Katulad lang rin ng tatlo ng quarter 1, quarter 2, quarter 3. Yung total lang ng cost of raw material purchase ng quarter 4, ano mo lang rin, dito,
multiply mo lang into 0.50. So, 55,800 multiplied by 0.50 is equals to 27,900. So, dito sa total, ayan, total lang natin sa gilid yung ito, yung sa bank accounts payable, total niya is 25, ayan, 25,800. Then, sa first quarter purchase, total natin, sa quarter 1 and quarter 2, 23,700 plus 23,700 is equals to 47,400 ang total niya. Tapos, dito sa second quarter purchase, meron tayong 48,600 plus 48,600 is equals to 97,200. Then, sa third quarter purchase, 51,450 plus 51,450 is equals to 102,900. Then, dito sa fourth quarter purchase is 27,900 only. Ayan, 27,000 only. Then, pag-add din natin to yung quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Which is, yung quarter 1 is 25,800. Then, 23,700. So, total natin, 25,800 plus 23,700 is equals to 49,500. Ayan yung total ng every quarter. Yan, dito sa expected cash disbursement. Then, quarter 2, 23,700 plus 48,600 is equals to 72,300. Yan, quarter 2, ayan yung total niya. 72,300. Lalagay lang natin. Then, next, sa quarter 3, add natin yung 48,600 plus 51,450 is equals to 100,050. Ayan yung total ng third quarter. Fourth quarter is 51,000. And pag-adding lang natin yung 51,450 and 27,900 is equals to 79,350. So, pag-add-addin lang natin yung total ng every quarter, which is yung 49,500, 72,300, then 100,050, and 79,350. Pag pinag-add natin sila, yan, add natin, is equals to, yan, 301,200. So, ayan yung, full total ng expected cash disbursement. Yan. Next, dito tayo sa direct labor budget. Sa direct labor budget, so nakita nyo naman yung 14,000, yung required production na yun, yung 14,000, 32,000, 36,000, 19,000, yan. Galing siya dito sa, saan ba yun? Dito sa pinaliwanag kanina. Eto, dito. Ayan yung, sa budget production required. Ayan, yan siya galing. Ayan, yung total. Kung paano nakuha yan, pinaliwanag kanina. Then, kunin lang natin yung total ng direct labor budget na yan. First is, syempre, multiply natin sa 0.40, which is yung 0.40 na yan, given. Given siya, ginamit natin siya. Given siya, pag nakita nyo, ayan, pagkakaparehas, given yan, assumption na yan. Assumption siya. Multiply lang natin yan na 14,000 multiply by 0.40 is equals to 5,600. Ayun yung total. Ayan, 5,600. Same as in quarter 1, yung quarter 2, ganun din, multiply mo lang rin. 32,000 multiply by 0.40 is equals to
12,800. Ayan. Yan, multiply lang natin. Ayan, nakuha agad yung sagot. Madali lang, di ba? Then, next is yung 36,000. Ayan, 36,000 multiply by 0.40. Dito tayo sa third quarter. Ayan, ayan, ayan. 36,000 multiply by 0.40 is equals to 14,400. Next, quarter 4. Multiply lang natin. Quarter 4, 19,000 multiplied by 0.40 is equals to 7,600. Ayan. So, ayan, lagay dito total, di ba? Pag-add-addin nyo muna yun yung una. Yung 14,000. Pag-add-addin nyo lang yan. Yung 14,000, 32,000, 36,000, 19,000. Ayan, makita yung, ayan, yung lalabas niyan, pagkainan yan. Lang total natin. Is 101,000. Which is, ando doon naman siya kanina. Ayan nga, galing nga siya ron. Sa budget. Production required. Total. Then, nakuha na natin yung total ng, nakuha na natin yung total pag pinag-multiply into 0.40. So, next is, yung total naman, para makuha natin yung total direct labor cost is, yung total ng pinag-multiply natin na sa first quarter, yung 14,000 multiply by 40. Yung total naman nun, ito, i-multiply din natin sa 15. Which is, yung 15, saan siya galing? Yung 15 ay given siya. Assumption. Ayan o. Assumption siya. Basta't magkakaparehas na, ayan, magkakaparehas siya. 15, 15, 15. Assumption siya. Given siya. Pero gagamitin natin siya sa, ano eh, X, direct labor cost per hours. Per hour. So, multiply lang natin yan para makuha natin yung total per quarter. So, dito, nakuha natin sa quarter 1 yung 5,600. 5,600 multiply by 15 is equals to, yan, 84,000. Same thing for the first quarter. Multiply din natin yung quarter 2 into 15, which is yung total ng quarter 2 is yung 12,800. So, 12,800 multiplied by 15 is equals to 192,000. Yan siya, 192,000. Then next is yung total naman ng quarter 3, which is 14,400 multiplied by 15 is equals to 216,000. Okay, proceed tayo sa quarter 4. Same lang, pare-pares lang, ganun lang naman. Yung total nito, total ng fourth quarter na 7,600 multiply lang natin by 15 is equals to 114,000. So, pag pinag-add natin to, ito, ayan, yung na-total natin, di ba, na-total na natin. Which is, pag pinag-add na natin yan, pag-add-addin na natin yan, para makuha natin yung kabuuan ng total direct labor cost. Okay, pag-add din natin yan. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. So, quarter 1, 84,000. Tama, 84,000 plus 192,000 plus 216,000 plus 114,000 is equals to 606,000. Ayan siya. Ayan yung total direct labor cost. Kabuuan. Budgeted direct labor are quarter 1 na 5,600 is nakuha sa total na required production which is 4,000. Then multiply sa direct labor hour per case which is 0.40. Then sa quarter 2,
quarter 4. Ganun lang din with the total of 40,400. Para naman makuha yung total variable manufacturing overhead ay nakukuha kapag minultiply ang budgeted direct labor hour at variable manufacturing overhead. Rate 5,600 times 4. Makukuha yung 22,400 sa quarter 2. 12,800 times 4. Makukuha yung 51,200 hanggang sa makuha yung total na 161,000. Saan naman ang galing yung 60,600 na inad sa total variable manufacturing overhead? Actually, given siya sa problem yung fixed manufacturing overhead, then add lang din less depreciation na. Also given which 15,000 para makuha yung cash budget for manufacturing overhead, 68,000 for quarter 1, 96,800 for quarter 2, 103,200 for quarter 3, 76,000 for quarter 4, and total of 344,000. Then para naman makuha yung unit cost first, na-need kunin na yung direct material unit na is multiply sa cost na 20 makukuha ay 3. Direct labor hour per unit na 40 multiply sa cost na is makukuha ay 6. Add yung 3 at 6 kasama yung manufacturing overhead per unit, and 4 makuha na yung unit cost na 13. So, dito, mag-start na tayo sa selling and administrative expense budget. Since natapos na ng groupmates ko yung production budget, direct materials budget, direct labor budget, and manufacturing overhead budget. So, ano nga bang selling and administrative budget? So, ito usually yung expenses na ginagamit nila sa pag-operate ng company. So, ito makikita natin is yung variable selling and administrative expenses per case, which is $1.8. Then, yung fixed expenses naman is ito yung ginagamit nilang budget na pang expenses sa operation. And makikita nyo advertising, executive salaries, insurance, and property tax, and depreciation. So, paano ba natin siya i-determine? So, itong variable as selling and administrative per case, nandito na siya sa given. So, ito siya, $1.8 per case. So, lalagay natin siya sa purple. And yung variable, ito naman variable selling and administrative expenses. So, paano ba natin i-define yung expenses na yan? So, itong budgeted sales is i-multiply lang natin siya sa variable selling and administrative per case. So, sales multiplied by answer. So, ang nakuha natin is 18,000 sa quarter 1, 54,000 sa quarter 2, 72,000 sa quarter 3, and 36,000 sa quarter 4. So, ang total niya is 180,000. The next is yung fixed selling and administrative budget natin. So, paano ba siya kunin? Kunin lang natin lahat ng fixed na selling and administrative expenses, then pag-addin lang natin siya. So, yung magiging sagot dyan is 99,000. Hindi pa kasama doon yung depreciation kasi hindi naman siya kasama din sa fixed. Pagka nilagay mo sa master budget, so hindi mo siya pag-addin. Itong apat lang ito. So, ang answer is 99,000. So, ilalagay lang natin siya.
total selling and administrative expenses naman natin is pag-a-add lang natin yung variable and fixed. Selling and administrative expenses. So, pag-add lang natin siya. Nakuha natin is 117,000 sa quarter 1 and so on and so forth. Then yung depreciation value which is na nasa given na siya, ito siya intervals. So, gagawin natin is lalagyan lang natin siya. Nasa quarter 4. Then yung sum. Yung sum ng depreciation which is 40,000. Then, ililess lang natin si depreciation expenses. Kasi ito yung mga equipment na nagamit na sa operation. So, yung depreciation value nila is pababa and ililess natin siya sa expenses. So, ang sagot dito is 117 minus 1,000. And so, then, nakagawa na tayo ng selling and administrative budget. And next is cash. Proceed tayo sa cash budget. So, kanina, habang nadi-discuss yung ibang bagay, na-discuss na nila kung saan nakuha tong mga to. Additional collections, direct material, direct labor, manufacturing, storage. Yan yung mga budget na discuss nila kanina. And ngayon naman, mag-proceed tayo sa selling and admin expenses. So, saan ba natin siya kukunin? Dito natin siya kukunin sa ginawa natin kanina, which is yung selling and administrative expenses. Ito siya. So, open lang natin to. 170,000 plus 150,000. Then, quarter 3, meron tayo 171,000. 135,000. Then, the total is 576. So, the next is, dito na tayo sa totals. Dito natin makikita if mag-short tayo ng cash or magkakaroon tayo ng sobra or excess. So, paano ba natin ito i-identify? Pagdating lang natin yung beginning balance and additional collections. Then, ililess natin yung disbursement. So, ito. Minus. So, ang lumabas is 94,000. Then, pagka ganyan, ibig sabihin niya may negative, nag-short tayo. So, ano gagawin pag nag-short? Mag-borrow tayo or mag-loan tayo ng pera. So, sa loan natin, nakalagay dito, ang interest per quarter is 3%. Then, yung amount of loan in the increments of 10,000. So, ang ilo-loan natin na pera dyan is sa 10,000 lang siya mag-e-end ng balance. Hindi mo siya pwede lagyan ng sobra na, for example, 15,000, 13,000. 10,000 lang talaga siya. Then, yung minimum cash budget natin per end is dapat 30,000 or close. Hindi natin siya matutugma ng 30,000 dahil nga sa increments of 10,000. So, ang nakuha ko dito na ibabarrow natin na pera is 130,000. Then, ang magiging end cash balance natin is 36,000, which is gagamitin natin na beginning sa quarter 2.
Then after nyan, ganun lang ulit. Then dito may kita natin, may negative ulit tayo. So nag-short, kailangan ulit natin mag-loan para sa ending cash balance natin. So, ang napili ko dito na ilo-loan is 70,000. Then, nag-end yung balance natin ng 33,900. Then, sa quarter 3, ang beginning balance, ito ulit yung ilalagay natin. Then, gamit lang ulit ng formula kanina. So, as you can see, nag-positive tayo ng 165,600. Then, proceed tayo sa quarter 4. Lalagay lang natin yung end balance ng quarter 3. Then, yung formula lang kanina. So, nakakuha tayo 260,000. So, malaki na masyado yung excess natin na cash. So, ano na dapat natin gawin dyan? Nag-borrow tayo ng money from quarter 1 and quarter 2. So, babayaran natin siya sa quarter 4. So, ang gagawin natin dyan is babalik natin yung binarrow natin na sum total nitong 130,000 and 70,000, which is 200,000. Yung pera may babalik natin. Then yung interest nila na 3%. So yan. Ayan yung formula ng interest na nakuha sa. So 3% and 4 quarters. So, paano ba siya gawin? So, ito example formula natin. 130,000 multiplied by interest na 0.3, which is 3. So, 2, which is 3%. And then, multiply natin siya sa 4 quarters. Kasi 4 quarters yun tinagal ng niloan natin. So, paano ba natin kukunin yung interest na nakuha sa niloan natin? Then, ito, may kita nyo, sa interest payment natin, yung binarrow natin na 130,000 is tumagal siya ng 4 na quarters. Kasi quarter 4 natin siya binayaran. So, mangyayari dyan, paano ba natin nakuha yung 50,600? So, yung 130,000 is kukunin natin yung % niya. Then, i-multiply natin siya by 4 kasi 4 quarters yung interest agreement niya. So, then, yung answer niyan, 39, then multiplied by 4. So, naging sagot natin dyan is 15,600. And dito naman sa 70,000, since quarter 2 natin siya, kinuha yung loan, sa 3 quarters lang, mapupunta yung interest. So, yan. Ang sagot dyan is 6,300. Ginaya lang din natin yung formula na ginawa. So, magiging total interest payment dyan is 21,900. Ang gagawin natin sa end balance is yung excess natin, ililess natin yung borrowings and interest payment. So, ang nakuha natin na end balance is 41,400 dollars. So, ang ilalagay natin dito sa dulo is yung beginning balance, which is 42,500. Then, lalagay lang natin dito yung totals nila. Yung kagaya ng kanina na ginawa natin. Then, yung total ng interest na binayaran natin.
Then, ang next na gagawin natin dyan is ililess natin si interest kay excess. So, ang dapat na lumabas sa sagot dyan ay parehas sa ending balance ni quarter 4 kasi nga totals na siya. So, tapos na tayo sa cash budget. Next is, proceed na tayo sa projected income statement. So, dito, saan ba natin kinuha yung sales dito? So, nandito siya sa sales budget. Ito yung total sales multiplied by selling price, which is yung $20 is equals to $2 million. Then, yung cost of sales, which is given na siya, ito yung budgeted unit sales na total na 100,000 times $13. So, 1.3 yung lumabas sa kanya. So, paano mo ma-identify itong gross profit? Ang gagawin mo lang is yung sales, then ililess mo yung cost of sales. Then, makukuha natin yung gross profit. Then, ililess pa natin ulit si selling and administrative expenses. Saan ba natin nakuha itong 576,000? Nakuha natin siya dito sa naging total natin kanina. Ito siya, 576,000. Then, yung finance cost. Saan ba natin ito kinuha? Ito yung interest ng niloan natin kanina. So, ito. 21,900 interest payment. Therefore, ilalagay natin siya sa finance cost. Then, yung net income natin, saan ba natin nakuha yung 102,100? So, itong lumabas natin gross profit, nilas lang natin yung administrative expenses, then finance cost. Then, ang lumabas dyan is itong net income natin. $102,100. Then, mag-proceed na tayo sa projected balance sheet. So, dito tayo magsimula sa cash. So, itong cash, nakuha natin siya dito sa cash budget natin, yung ending balance natin na 41,400. So, ito, nilagay ko na siya. Then, sa account receivables naman, kukunin natin dito yung total sales ng quarter 4, then, i-multiply natin siya by 30%, which is yung collection yan na makukuha pa natin for the next accounting period. So, mapupunta yan sa balance sheet kasi i-carry over natin yan punta ang next accounting period. So, ang naging answer dyan is 120,000, which is ito. And then, yung raw materials naman, dito sa end raw materials inventory, which is yung 22,500, and then, i-multiply mo siya by 20%, which is, ito, yung cost pala, yung cost ng raw materials. I-multiply mo siya sa cost ng raw materials. Nang naging sagot is 4,500. Then, yung finished good inventory naman is, dito mo siya kukunin sa unit product cost. Na ang answer is 13, and i-multiply mo siya by inventory desired na 3,000. Ito. Ang naging end na desired units is 3,000, multiply mo by 12, then naging answer is 13,000. Then yung land, makukuha mo naman siya dun sa recent balance sheet, which is dito, land is 80,000. Then next is yung equipment. So paano ba natin nakuha yung equipment and ba't siya gumalaw? Ang recent equipment natin is 700,000 lang, as you can see dito.
Bakit nga ba siya naging 830,000? Kasi yung operation ngayon or yung accounting period ngayon, nagdagdag sila ng 130,000 total of equipment. Nandito siya sa cash budget natin. Ito yung end total, which is 130,000. And then, yung accumulated depreciation naman natin, meron na din tayo niyan ng sa recent balance sheet. Pero nagbago din siya kasi may nakuha tayong depreciation na yung accounting period na to. So, nasa nga ba yun? Nandito rin siya sa ating cash budget. Correct lang. Nandito pala siya sa manufacturing, overhead budget, and selling and administrative. So, ito siya. Yung total depreciation ng selling and administrative is 40,000 and sa manufacturing naman is 60,000. Yung total of 100,000, i-add lang natin siya sa accumulated depreciation from last balance sheet, which is 292,000 and it turns to 392,000. Then, kakalculate na natin yung total asset natin. Pag-addin lang natin tong lahat from cash to accumulated depreciation, then ang magiging answer natin is 722,900. Then, dito naman tayo sa liabilities. So, ang liabilities natin is yung accounts payable, which is nakuha natin kanina sa expected cash disbursement. So, ang ending na accounts payable natin is 27,900. Nung if naalala nyo, yung payment agreement dyan is 50% per quarter. So, ang nabayad natin na 27,000 is may kasunod pa siya to the next accounting period. So, mag-iwan talaga tayo ng accounts payable na 27,900. Then, sa common shares naman, kukunin lang din natin to sa recent balance sheet. Then, okay na siya. Then, dito naman sa retained earnings. Paano nga ba natin kukunin ang retained earnings? So, paano natin kukunin sa retained earnings? Ganito siya. Yung retained earnings natin from December 31 or yung last accounting period is kukunin natin siya. So, 449,900. 449,100 plus yung net income natin for this accounting period, which is 102,100. Then, ililess natin yung dividends or makukuha ng mga stockholders. So, saan ba natin makikita yung dividends? Ang dividends is nandito rin sa cash budget natin. Nandito siya. Ito. Ililess natin yung total dividends for this accounting period sa recent net income and current net income. So, magiging answer natin dyan is 722,100. Diyan natin makukuha yung total liability and equity.